Hello guys, kumusta po kayo? Isang maulang araw. Binabasa ko po yung mga comments ninyo sa recent videos natin about G-Loan at napansin ko po na may tatlong malalaking concerns na paulit-ulit po na lumalabas. Ngayong hapon, ngayong araw na ito, gusto ko pong i-address ang mga ito para matulungan kayo at malinawan tayo kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa inyong mga accounts. Isa-isahin po natin. Unang-una po, at ito ang pinakamadalas ninyong tanong, bakit nawala yung reloan option o kaya ay bumaba yung limit ko after ko mag-advance o mag-full payment? Sobra po talagang nakaka-frustrate yung mga ganyang pangyayari. Nagbayad ka ng maaga, nagbayad ka ng tama, tapos parang na-penalize ka pa. Ang nangyayari po kasi dito guys, dumedepende sa algorithm o system ni GCash ang mga offers. Kapag nagbayad ka ng buo at maaga, nagkakaroon po ng tinatawag na recalibration yung ating mga G-score. Minsan, inaalis muna nila yung offer habang hinihintay po nila yung next billing cycle para ma-reassess ang account natin. Ang pinaka-best na gawin natin dito ay wag muna tayong masyadong mag-alala. Maghintay po tayo ng 1 to 2 weeks at tuloy-tuloy po lang natin gamitin yung iba't ibang features ng GCash para ma-maintain po natin yung healthy G-score natin hanggang sa ma-refresh po yung offer. Pangalawa po, yung mga nakaka-experience ng something went wrong o yung unable to process sa mismong final stage na ng loan application. Nakaka-stress po yan, lalo na po kung kailangan na kailangan mo yung funds at nakita mo namang may offer ka, di po ba? Madalas, nangyayari po ito kapag may system maintenance ang GCash o kaya ay may issue po sa mismong app natin. Kapag hindi po na-update yung app natin, itry po ninyo yung basic troubleshooting. I-make sure po na updated po yung GCash app sa App Store o sa Play Store. Try po din nating i-clear yung app cache sa settings ng phone po ninyo. Baka po maraming files o kaya ay mag-switch from Wi-Fi to mobile data or vice versa. Kung ginawa nyo na po ito at ayaw pa rin after 24 hours, kailangan nang mag-submit ng ticket sa GCash Help Center kay GG under G-Loan category para ma-check po nila yung account po ninyo. Pangatlo, at ito po yung pinakaseryoso sa lahat, unauthorized loans. May mga nagko-comment na nagugulat na lang po sila kasi may outstanding balance na lumalabas sa account nila kahit never naman silang nag-apply ng G-Loan. Guys, mga kapatid, kung mangyari ito sa inyo, ibig sabihin baka na-compromise na po yung inyong account. Baka may na-click po kayo na fake link o nakuha ng iba ang details ninyo. Palitan po ninyo agad ang MPIN at please lang wag na wag po kayong magbibigay ng OTP o one-time password kahit kanino, lalo na po sa mga nagre-reply po sa comment section na nag-o-offer daw ng tulong. I-report niyo po agad ito as fraud or unauthorized transaction sa official GCash Help Center. Kung hindi kayo matulungan ni GCash, pwede ninyo itong i-escalate sa mga official channels ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Mga kaibigan, sana po ay nakatulong ang video na ito para masagot po yung mga katanungan ninyo. At kung nais po ninyo ma-experience o kung may na-experience po kayong iba pang issue, i-comment nyo na lang po sa ibaba at susubukan po nating sagutin sa mga susunod na videos. Ingat palagi sa mga accounts ninyo ha, at huwag kalimutang mag-subscribe para marami pang updates. See you on the next video. Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po.